Sa ibang balita, sinusuri na po ng NBI ang mga text message daw ni Cedric Lee kay Vong Navarro isang araw matapos ang pabubugbog sa aktor. Bantay sarado na rin ang pamilya ni Navarro dahil daw sa banta sa kanilang seguridad. Saksi si John Consulta. Matapos i-turnover ni Vong Navarro ang kanyang cellphone sa NBI, sinusuri na ngayon ng ahensya ang ilang text message umano sa kanya ni Cedric Lee. Isang araw matapos ang umano'y pambubugbog sa kanya sa condo unit ni Denise Cornejo. Nakasad sa unang text message, dapat daw bayaran ni Vong ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Cornejo tulad ng sofa at TV. Sa isang bank account daw niya ito idedeposito. May banta pa raw si Cedric kay Vong kapag inulit ito ang ginawa. Sa isa pang text, sinabihan daw ni Cedric si Vong na pwede nitong kausapin ang bank manager para mabayaran na ang mga nasirang gamit. Kapag di raw nagdeposito si Vong kinabukasan, alam na raw niya ang mangyayari sa kanya. Sa isa pang text message, tiniyak ni Cedric na tutupad siya sa kanilang usapan ni Vong. Kahit ipagtanong pa raw niya sa kanilang mga kaibigan, hindi rin daw sila extortionist o mangingikil, kundi tagapagbigay raw ng hustisya. Di raw nila kailangan ang pera ng aktor na barya nga lang daw sa kanila kung tutusin. Ang ika-4 na text message ni Cedric, pinadala raw niya matapos magsumbong ni Vong sa NBI at kumalat sa media ang nangyari. Hamon ni Cedric, ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan daw ng NBI na i-retrieve ang text messages ni Vong at Denise mula January 17 kung kailan unang pumunta si Vong sa condo ni Denise hanggang noong January 22 ng gabi nang mangyari ang pambubugbog daw sa actor-host. Kabilang dito ang pag-text daw ni Denise sa kanya ng bad boy ka at ang pagtawag sa kanya ng sweetie. Sabi ni Vong, binura raw ni Cedric amang ito nung nasa presinto pa sila. It will be submitted for forensics and we will be able to identify the calls, the callers probably or the text messages. Nauna nang tinanggi ni Denise ang umano'y mga text niya kay Vong. Ang dami ko pong ginagawa para po makipag-text pa po sa kanya. Kanina rin nakipagpulong ang abogado ni Vong at manager na si Chito Ronyo kina Interior Secretary Mar Rojas at PNP Chief of the Directorial Staff, Director Leonardo Espina. Hiniling ng kampo ni Vong sa PNP na alisan ng lisensya ang sinuman sa mga nambugbog na may baril. Pag-aaralan daw ito ng DILG at PNP. Nauna nang sinabi ni Lee na wala siyang dalang baril nung gabing iyon. Pumayag ang PNP na pabantayan ang tinitirhan ng pamilya ng aktor dahil daw sa banta sa kanilang seguridad. Pero paglilinaw ng kampo ni Vong, hindi sila humiling ng security escort para sa kanya at pamilya. Git naman ang kampo ni Denise, dapat daw ang dalaga ang protektahan ng PNP. Sasabugan siya ng asido, tatapunan siya ng kung ano-ano. They're even threatening on her life, safety, and also of her family. Apelan nila, maging patas ang investigasyon ng mga otoridad at itigil ang character assassination daw sa kanila. This is a legal case that has to be tried in the proper courts and not in the court of public opinion nor be given a trial by publicity. Bigyan kami ng pagkakataon para mabigay din yung aming panig. Sa inaasahang pagdating ng mga karagdagang ebidensya at pagharap ng mga personalidad na pinasupina ng mga investigador, umaasang NBI na makukumpleto nila ang kanilang final report sa susunod na linggo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mula